Ikaw ba ay nagpaplanong maging isang motovlogger? Sa una talaga medyo mahirap mga katropa fish, pero kailangan lang talagang tiyagain kung gusto niyo talaga. Sa una, mararamdaman niyo talaga sa sarili niyo, medyo palya-palya talaga yung mga sinasabi ninyo at mahirap magsalita ng mag-isa rin. Minsan, yung mga kamag-anak mo, tatawanan ka, hello vlog, mga ganyan, di ba? Pero wag mo papansinin yun mga katropa fish kasi isa sa mga challenge mo na tatahakin din yan. Kaya wag kang mawawala ng pag-asa katulad ko. 2 years ago, nagsimula akong mag-vlog na talaga. Wala akong magandang mga gamit talaga pero pinag-ipunan ko talaga ang unang action cam ko na DJI. At ang nasa harapan kong camera naman is SJ cam lang. Ang una kong motovlog ay from Hermosa, biniyahe ko ang Maribeles, Bataan. Alam ko kasagsagan pa ng pandemic siya. Ang unang challenge ko is napakahaba ng documentation ko or vlog talaga nun na hindi ko alam na magugustuhan ba ng mga viewers o hindi. Plus, ang pinaka-challenge pa after mong gumawa ng vlogs, 'di ba? Editing. So, mahirapan ka talaga sa mga editing kasi first timer lang din akong nag-e-edit nung mga time na yon nung motovlog ko papuntang Maribeles kaya medyo pangit pa yung mga editing ko nun. Pero buti na lang nandyan si YouTube kaya nag self-learning ako para matuto ng iba't ibang edit sa mga video na ginagawa ko. Etong ginagawa kong voice over ngayon, etong pinaka first time ko mag voice over gamit ang Vegas Pro at DJI Mic 2. Sa totoo lang mga katropa fish, dati gumagamit pa ako ng ibang apps para ilipat dito sa Vegas Pro ang voice over ko. Pero ngayon natutunan ko na kung paano maglagay ng voice over dito sa Sony Vegas Pro. Sobrang walang hassle, grabe. Anyway, balik tayo sa kung nagsisimula ka pa lang mag-vlog. Oo mga katropa fish, sa simula, medyo konti pa lang talaga ang manonood sa mga videos mo kasi baguhan ka pa lang talaga plus hindi mo alam kung ano yung mga sinasabi mo. Basta mga katropa fish, huwag niyong papansin na lang muna yon. Hayaan niyo na lang na dumami ng dumami ang subscribers or followers ninyo. Huwag niyong iintindihin. Basta kung anong gusto ninyong gawin, gawin niyo lang. I-post niyo lang ng i-post. Kasi wala namang mawawala sa inyo. Pwede mo naman din guys isabay sa mga ginagawa ninyo. Lalo na kung napaka-importante nito sa ibang tao. Ang pagiging vlogger, hindi lang naman vlogging yung mga ginagawa, motovlogger or whatever. Kung ano yung mga nakikita ninyo lalo na may na-aksidente, may rescue, pwede nyong gawin yun. Or kahit may mga na-discover kayo na travel, i-share nyo sa iba. Kahit pagkain, go lang. Real talk guys, konti na lang may reach ko na yung sa YouTube ko after 2 years. May reach ko na ang 1,000 subscribers, konti na lang. Ang technique ko lang kasi talaga na ginagawa is sinasabay ko lang talaga yung iba sa mga vlogs ko like yung motovlog, yung angkas, joyride or or move it. Matic na kasi yun guys. May fa-follow at fa-follow sa inyo. Plus guys, kung may gustong tindahan na ipa-vlog ninyo yung mga gadgets nila like cellphones, gaming consoles, yan, pwede yan guys, katulad ng mga ginawa ko nun. Kasi nakakatulong tayo mga katropa fish sa mga tindahan, lalo na kung magkano ang price, yung mga update price ng mga binebenta ng tindahan. Kung may ibigay man sila sa inyo, mag-thank you ka. Pero kung wala, pwede mo namang isabay sa mga gagawin mo kung pupunta ka sa lugar na yon. Minsan talaga mga katropa fish na dadawit ako sa isang issue. For example, may tinulungan ako isang bata na binentahan ng sirang cellphone. Yung mga ganun, binablog ko talaga yun. At least documented na nabentahan ng ganitong phone na sira yung isang customer nila
na ayaw magpa-refund. Plus yung resibo, hindi pa BIR. Tapos minsan may nakikita akong mga na-aksidente. Syempre minsan hindi nila makontak yung kamag-anak nila kasi mga madaling araw na yon. Panggabi kasi ako bumibiyahe. Kaya ayun, nagla-live ako minsan, nagpapaalam muna ako bago ako mag-video. Yung huling accident na nakita ko na yon, grabe, medyo na-trauma ako kaya hindi na muna ako bumiyahe at umuwi muna ako sa bahay. Basta mga katropa fish, kung ano muna yung gusto ninyong i-vlog, gawin nyo lang ng gawin, isabay nyo lang para at least onti-onti dumadagdag ang subscribers or followers. Yung ibang mga vlogs ko, hindi ko na nilalagyan masyado ng music background kasi lagi ang nalalagyan siya ng copyright, which is sayang ang effort nyo naman kung ganun lang yung video na magagawa ninyo. Kaya tip ko na lang na huwag nyo nang lagyan ng malalakas na music background ang mga vlogs ninyo. Ipapabura talaga sa inyo ni Meta yan or ni Facebook. Pwede nyo naman din i-adjust yung music background ninyo. Pabilisin nyo na lang or ipatining ninyo yung music background kung gusto nyo talagang lagyan ng background music ang mga vlogs ninyo. Sa cellphone kasi medyo nahihirapan ako mag-edit ng mga vlogs kasi nga sobrang liit ng screen, minsan na mali-mali yung mga napipindot ko, kaya more on laptop ako kapag nag-edit ng video para madali na lang isalpak yung ibang mga sound effects. By the way, ang gamit ko pala ngayong camera ay Insta360 X4. So nangangapa pa ako nito kaya sinusubukan kong pag-aralan ng Insta360 Studio. Aminin ko sa inyo guys, medyo nahihirapan pa ako kasi puro reframe siya. So first time ko yung naggagawa ng video, pinapahawa ko sa pinsan ko. Medyo hassle pero napaka worth ng kuha ng Insta360. Ang pinakakailangan mo lang talaga is lagyan ng voice over na muna for now kasi wala pa akong ibang mga accessories para sa Insta360 ko. At least kahit hindi na ako mag voice over, may receiver naman ako ng DJI Mic 2 plus Insta360. Ang kulang ko na lang is accessories talaga niya. So far sa nakikita ninyo, ako nagre-reframe ng mga videos na yan. Medyo mahirap talagang gawin, pero unti-unti naman mapag-aaralan yung Insta360 na yan para lang ma-share ko sa inyo kung anong bago sa Olongapo City with my cousins. Plus first time lang nilang pumunta dyan. Grabe yung mga naranasan nila. Tandaan nyo guys, pag nag-upload kayo sa Facebook, mag-upload na rin kayo sa YouTube account ninyo. Gamitin nyo same name account ninyo ng page ninyo para parehong tumatakbo yung page ninyo na magkaroon ng followers or subscribers sa account ninyo. Karamihan kasi guys ng mga motovloggers, focus talaga din sila sa YouTube, kaya YouTube talaga yung una kong ginawa ng mga vlogs. Pangalawa lang yung Facebook. Pero mas marami talagang engagement ang Facebook. Real talk yan. Kaya gawin nyo lang ng gawin kung ano yung mga gusto niyo. Nung last na ini-interview si Lolo Larry, nakita ko yung engagement ng isang vlogger na si Mike. Grabe, pabilis kagad yung engagement tsaka subscribers at followers niya. Ang gusto ko talagang vlog talaga noon ay mga prank, mga jokes sa mga barkada ko. Kaya lang, syempre, matatanda na sila kaya hindi ko na tinuloy. Kaya lone wolf lang ako kapag nagbablog ako. Some of my friend na sinasabi na iklian ko yung video. Pero more on documentation kasi ako, kaya ganito ginagawa ko sa mga vlogs ko. Pero kung may mga like products for kunwari top coat, ayun, pwede kong gawa na parang commercial siya. Kayang-kaya ko naman i-sample. Tuwang-tuwa nga yung may-ari sa akin ng top coat Kaya ayun, magpakita daw ako sa kanila minsan. Kaya lang hindi ko na-tsempuhan sa mga event kasi wala sila sa Inside Racing tsaka sa Makina Moto Show.
Minsan talaga guys, nang-a-ambush ako ng interview kasi wala lang, kahit ano na lang maitanong ko, hindi ko alam kung ano yung mga itatanong ko. Minsan nabablanko ako, wala akong script, as in na rekta akong nagtatanong. For example, in-interview ko si former Colonel Bong Nebriha. Ayun, medyo natataranta ako kasi nga nung nakaharap ko siya, alam niyo yun, yung talagang napakaseryoso siya at ang bait, grabe. Naalala ko pa yun, tinuro lang sa akin ni Asian Blackboy yun na nandun siya sa harapan ng stage ng Move It na nakaupo lang. After naman nun, grabe, success naman yung interview ko sa kanya na medyo konting kaba-kaba lang at doon nabilib sa akin si Asian Blackboy. Kaya idol ako nun. Kahit na maputi ako, may team siya. De, biro lang, parang Asian Blackboy Joke lang yun, tropa tayo eh. Naalala ko noon, Evo Fest 2022. Umakyat ako sa stage noon, lahat ng vlogger nandun. Sumabay ako kay Norbin ng Team Bugok, nag-gate crash ako. Hinarangan ako ng event staff. Sinabi ko doon, kasama po ako niyan nila Norbin. Ah, ganun ba? Nakaakyat ako di nakisayaw ako noon. Andyan din yun sa video guys. Nasa YouTube account ko. Kaya nagtataka sila siguro kung sino ako. Nung mga kalagitnaan ng songs, malapit nang matapos, lahat ng mga staff, ng event staff, grabe, nakatingin sa akin. Kaya nung patapos na yung songs, bumaba na ako diretso. Kumbaga parang spy ba? Anyway, balik tayo dun sa topic. For now, ulitin ko guys, kahit generic na lang muna yung mga vlogs ninyo, at least kung ano lang yung mga nakikita ninyo, gusto nyo i-share, may idea yung ibang tao, basta maganda yung vlog ninyo, okay na yon. Sa totoo lang, yung iba kong mga vlogs dito, mga katropa fees, medyo hindi pa okay, real talk, hindi pa okay yung mga vlogs ko, pero some of my information talaga na i-share sa inyo, so far okay naman. Kaya lang, yung mga viewers ko, naguguluhan, nahihirapan sila kasi nga yung ibang topic na instead na ganito ka dapat, nag-iiba. For example, motovlog lang. Nagiging gadgets, kaya naguguluhan sila. Hinahaluan ko din ng mga video kasama ng mga pinsan ko, ganon. Tapos, angkas, move it, medyo naguguluhan yung mga viewers ko, kaya minsan marami, minsan konti. Ang pinaka marami kong views is yung TV na pinag-comparison ko. Like yung Ace TV na isang Ace TV LED lang plus versus Smart TV na 32 inch. Nung na-share ko yon at naibigay ko yung information, so far tuloy-tuloy pa rin yung mga views kahit konti lang yung mga nag-subscribe sa akin sa YouTube. Naalala ko pa nga may mga nagalit sa akin na seller nun binabash yung review ko ng Ace TV. Ang hina daw ng boses ko. Malamang first time ko lang mag-vlog plus wala pa akong makakagamitan nun, di sponsoran nila ako kung gusto nila. Pero siguro hindi ko na kailangan magpa-sponsor kasi nga may gamit na ako ngayon. Nagagamit ko na dito sa review ko. Kaya kung first timer kayong mag-vlog, bumili na kayo ng DJI Action Cam, Insta360 na cam, or GoPro. Very useful siya sa mga vlogs ninyo guys, promise. Kung wala pa naman kayong pambili, pwede nyo naman din magamit yung cellphone ninyo na pang vlog. Okay naman din kasi yung mga ganong pang vlog din. Pwede nyo na rin gamitan ng mga wireless mic, ikakabit nyo na lang sa cellphone ninyo. For accessories, mura lang naman yun, makakabili naman kayo sa Shopee nun guys. Basta tandaan nyo lang guys, huwag kayong mahihiyang magsalitang mag-isa. Kasi vlog nga, di ba? Nagre-record ka ng video. Minsan, oo, napapatingin sa inyo yung mga tao kasi nga, nagbi-video ka. Yung tipong pakiramdam mo na pinagtatawanan ka ng mga nasa paligid, nakapaligid sa'yo, di ba?
Basta, wag nyo na lang pansinin kung pinapanood niyo itong video na to. Kung saan ka masaya, kung maganda yung information na ibabato mo sa ibang tao, magandang engagement yon. Lalo na kung nakafocus ka na talaga sa isang iba-vlog mo na hindi generic. Kasi yung sa akin, di ba, generic. Kaya kailangan ko talaga mag-focus na at pag-isipan kung ano na yung gagawin kong vlog after ko na masucceed yung 1,000 subscribers. Gusto ko sana mga public prank kaya lang baka mabugbog ako. Anyway, okay sa editing talaga. Medyo mahirap pero once na matapos no at may upload mo na, madali na lang yan guys. Karamihan ng mga vloggers ang ginagamit nila CapCut. Kasi ako, ang ginagamit ko is Lightcut na pang DJI talaga siya. For now, ang ginagamit ko ay Insta360, 'di ba? Nasabi ko na kanina. Kaya medyo na-hassle ako sa pag-reframe. After ko na siya ma-reframe tapos na-export ko, dinadala ko yung video ng Insta360 sa Lightcut. Doon naman ako mag-edit tapos maglalagay ng mga letterings, background music. Doon talaga. Medyo hindi ko pa nakakapa kasi talaga ang Insta360 Studio or app nito. Hindi ko pa alam kung paano yung mga tricks pero mamaya makikita nyo sa mga sample video ko na nandito ngayon na ginagamit ko yung Insta360, which is puro palpak yung mga ginawa namin sa SBMA o sa Subic Bay Freeport. But looking forward na magiging maganda ang kuha ko soon ng Insta360 ko kasi ang daming mga gandang tricks na ginagawa ng Insta360. Ayan, yan yung sample ng kuha ng Insta360. Invisible stick, di ba? Talaga ito yung pinaka-hype ngayon ng lahat ng camera, action camera. Yes. Mapa-party, mapa-interview, mapalakad, mapa-jogging, napakalupit ng kuha. Kahit mag-selfie ka, napakaganda ng kuha ng picture niya. Para ka lang naka-drone. Ayan, so far ngayon, after ko mag-motovlog, ganyan naman ang review ko. Travel vlog naman. So, pinapakita ko sa inyo kung ano yung paligid. For example, ayan, Subic Bay, di ba? Halatang generic yung gawa ko talaga. Pero okay lang naman yan kasi nagsisimula ka pa lang naman kung magwa-vlog ka na talaga at magpo-focus ka. O example, kayo may-ari ng isang restaurant, pwede mong i-share din, mag-live ka kung ano yung mga masarap nyo pagkain, kung ano yung bago ninyong pagkain. Kung mapera ka naman, mag-unboxing ka ng mga cellphones, mga PlayStation consoles, mga latest na computers, mga latest na electric bike, electric scooter, mga motor. Go lang! Basta kung saan ka masaya. Ganyan ang buhay vlogging talaga. Medyo mahirap sa una, once na ma-reach mo na talaga yung quota, doon ka nakikita talaga. Ayan yung sample namin ng kuha ng mga pinsan kong baduy. Yung pinagawa ko sa kanila, nakita ko lang kasi yan sa YouTube, mga technique, mga guides kung paano gamitin ng Insta360. Minsan talaga guys, real talk, nararamdaman ko sa sarili ko na kailangan ko na ba mag-stop mag-vlog? Napapagod na kasi ako mag-edit. Napapagod na ako mag-upload. Napapagod na ako mag-share ng mga DIY ko kasi konti lang naman ang nanonood. Nakakapagod at nakaka-stress talaga. Yan ang mga pumapasok sa isip ko minsan pero tuloy lang talaga tayo guys. Kung talagang magsisimula ka mag-vlog, magtiyaga ka talaga kasi lahat ng mga vlogger nagsimula talaga sa wala. Way back 2014, ang mga video ko nun is pag electric guitar ko, self-learning lang yun guys. Hindi ako magaling mag-electric guitar nun. Pero onti-onti, after 2 months, gumagaling na ako sa pag-electric guitar ko. Ang nakakainis lang kasi nung time na yun, DSL pa nun, wala pang fiber nun. Kaya ang bagal mag-upload ng mga videos nun. Tapos nakakalimutan ko na yung password ng dati kong account nun sa YouTube channel ko. Meron pa nga ako nun Jejemon Buster Sayang, hindi
ko na talaga nabuksan yun, ang dami na din nung watcher nun, engagement sa YouTube nun. At yung video ng Jejemon Buster na yon is 2010 pala nun. 2014 naman, nag-practice na ako mag-electric guitar. Tapos, 1 year ago, grabe. Nakakapag-lead guitar na ako na ng moderate lang naman. Tapos, nung nagsimula ng magkaroon ng Converge, grabe, ang bilis ng internet. Solid. Kaya, ang ganda ng mga upload ko, mabilis na. Tapos isa pa, hindi pa uso yung mga copyrights, 'di ba? Kaya nakapag-upload ako ng mga ginigitara ko na With Arms Wide Open, My Chemical Romance, yung mga ganon. Kaya lang nung na-senado na si Facebook, ayun. Naghigpit talaga si Facebook that time, 'di ba? Bawal na yung mga copyrights music, hindi mo na pwedeng malagyan ng music background yung mga video mo. Kaya ang hirap din. Pero ayan, ganyan na talaga. Bawal na ang mga copyrights, kailangan mo pang bayaran. Lalo na si Facebook, medyo mahigpit na rin talaga, 'di ba? Possible na maban yung account mo or account deletion. May mga ibang vlogs na akong dinilit kasi nga copyrights detected. Baka kapag hindi ko binura, possible na ma-delete yung page ko or possible yung Facebook account ko ma-delete. Kaya ngayon, hindi na ako naglalagay ng mga music background masyado unless bibilisan mo yung ipa fast forward times 2 or times 3 na speed para hindi ma-detect na copyright siya. Much better na ganun na lang guys, at least hindi naboboring yung watcher nyo or mga viewers ninyo. So totoo lang, for sure pag pinanood nyo tong video na to, medyo maboboring talaga kayo sa tips and tricks ko sa inyo. Kasi nga, sobrang haba nitong video na to, di ba? Mag-i-skip kayo ng mag-i-skip. Possible na yung isang na tip ko na binigay sa inyo, may skip ninyo yun. Sayang din talaga. Basta once na ma-reach ko na talaga yung 1,000 subscribers, magpo-focus na ako sa isang mga vlogs at kukonti-konti ko na yung mga generic hanggang sa kung ano talaga yung pinakamalakas na engagement ko. Katulad nila Zerk Moto, ni Respeto Kagulong, ni Moto Ventures by Sir Jam, ni Asian Blackboy ng Angkas. Ganun na siguro yung gagawin ko kasi wala akong team talaga eh. Gusto ko talaga yung parang mga jokes katulad ni Team Kabugok, ni Sir Mel. Sir Mel ba yun? Hindi, Sir Mel. Ni Sir Gabing, yung mga ganon. Ni Akong TV, ganon sana eh. Yung mga pabiro. Magaling ako kasi minsan sa mga jokes eh. Minsan sa mga jokes ko, minsan may mga naiinis. Pero bumabawi naman ako sa kanila kahit pa paano. Hindi ko kasi alam, minsan yung tono ng pananalita ko nakuha ko sa Kapampangan, medyo ano talaga eh. May parang pagkayabang, which is tono lang naman, parang ang hangin-hangin ko, ang sigain ko. Hindi talaga ako ganun guys. Ganito lang talaga yung tono ko. Mabait ako, promise. Na-focus na naman pala sa akin yung kwento. Share ko na rin pala sa inyo pag nagawi kayo dito sa Subic Bay Freeport American traffic rules dyan. So, wag yung katulad sa Manila, sa labas ng kalye, hindi katulad doon. Baka mapadpad kayo dyan, matiketan kayo. Yun lang naman. Sa mga first timer na motovlogger, ang may re-recommend ako sa inyong bilhin, bumili muna kayo ng DJI Osmo Action 1 kasi may Sinova siya. Yung Sinova na gamit na yon, may nakakabitan na 3.5mm na jack para sa microphone ninyo. May lalagay ninyo sa helmet ninyo. Tapos, pwede nyo rin siyang i-charge habang naka-on ang camera ninyo. Kaya, ganun kalupit yung DJI Osmo Action 1. Kung voice over lang naman ang gagawin ninyo, much better na lumaktaw na kayo sa Insta360 X4. Gabihan talaga siya sa pag-vlog kasi
umiikot talaga yung camera, pwede nyo talagang i-reframe siya, iharap sa inyo, iharap sa dinaraanan mo. Pinaka nagustuhan ko pa yung deep track, nakafocus sa iyo yung camera, ikaw ang susundan talaga mismo. Kahit may humarang sa dinaraanan mo, sa iyo pa rin talaga magfo-focus. After nun, once na na-reframe mo na, pag in-export mo na, pwede mo nang lagyan ng voice over yung video na ginawa mo. Katulad ng ginagawa ko ngayon na voice over. So habang pinapanood ninyo itong video na to, susubukan ko siya ngayon na lagyan ng music background. Pero fast forward mode para hindi ma-detect na copyright siya. Para lahat ng tip na binigay ko sa mga baguhang vlogger, magamit ninyo in the future. Basta tulungan lang tayo mga vloggers. Okay? Dito sa video na to guys, buti na lang may kasama ako at may kumukuha talaga ng video ng paligid. Mas maganda talaga kasi na may kasama ka sa mga ganitong biyahe mo para lahat ng mga magandang kuha ng video ma-record mo. So bago matapos itong video na to, hope na may mga natutunan kayo sa mga tips and tricks ko. At salamat na rin sa pagtsatsaga na panonood ninyo ng video na to kahit na napakahaba mga katropa fees. Hope na ma-reach ko na sana yung 1,000 subscribers para makapag-focus na ako sa isang bagay at magawa ko na makapili na ako ng isang magandang ipagpo-focus ko na vlogs ko. Interview with vloggers, or travel na lang, or motovlog, or balik ako sa mga gadgets at DIY. Yun lang naman pagpipilian ko. So looking forward na maka 1,000 subscribers na ako. So salamat sa inyo guys. Ride safe sa inyo. Una sa lahat, pamilya nyo nag-aantay sa inyo. Peace out mga katropa fees. Bye bye.